Bakit? Ibig mo sabihin, mas malaki pa mga kinikita ng mga politiko sa budget ng Pilipinas? Mukhang naipon nila mula Mukhang doon sa computation, ganun nangyayari na. Ganun ba? Alam mo ba kung wala pala, doon sa computation alam mo ba kung wala palang mga graft and corruption? Kickback. Yung malinis lang. Mga ghost project. Walang ghost project. Baka sasapat pa eh. Baka sumobra pa yung may savings pa siguro tayo. Palagay ko nga. Palagay ko nga. Pero dahil sa sagad-sagaran, ang kickback at patamaan, kaya kinukulang ang ating pambansang budget. Kaya nga, siguro dyan, maganda nga. Ano kaya, i-privatize na natin ang gobyerno? Pwede ba yan? Pwede yan. Hindi ba? Kasi kapag private company, ano yan, mabusisi yan sa paggastos. Siyempre, hindi lahat pwedeng puro gastos yan. At hindi pwedeng mas malaki ang kickback kesa dun sa talagang gastos. Dapat ang kumpanya kumikita yan. Ang kumpanya dapat. Di ba? May ROI ka na, mayroon ka pang, hindi lang pwedeng ROI nga, no? Yung return of investment, dapat may kita. Kasi kung nagninegosyo ka, na binawi mo lang yung puhunan mo, wala yun. At saka pakakainin mo mga Pilipino eh. Diba? Ang totoo niyan, dapat talaga binibigay mo yung serbisyo ng mga mamamayan mo eh. So, paano tinatawagin yan? Private government? Palagay ko, i-privatize natin. Merong CEO, merong president, at merong mga board of directors. Ayun. Para maganda ang takbo. Ang problema dyan, pinilit nga nilang din gawin yan eh, di ba? Kung matatandaan nyo, meron na nga tayong Maharlika Investment Fund eh. Parang ganyan yung idea eh, ha? Pondo ng gobyerno, pinagsama-sama, igagawa dapat ng negosyo. Yes. Para tayo magdagdag ng kita. Pasabi na pang-stimulus yun sa ating ekonomiya, no? Kaya lang, hanggang ngayon po ata ay... Nakakailan taon na ba Maharlika? 2 taon? 3 taon? 2 taon nata, mga more or less, ano, ha? Pero wala pa napapasukan ata Maharlikang... Hindi nga nag-invest eh. Sabi nila long term daw yan. Kaya lang, 2023 nga itinayo. Dapat siguro mag-accounting na dyan, Nelson. Kung saan napunta, no? Kung saan napunta. Kasi baka may pangamba ko, hindi ko mahinala. Kung may pangamba ko, baka yung Maharlika Fund ay napunta lang pampasweldo ng tao eh. Yung pinaka-presidente yan, chairman? Ay, yung mga ngasiwa ng pondo. Oo. Ano pangalan ng presidente yan? Si Consing, gano'n? 2 milyon ang sweldo niya kada buwan eh. Oo, laki pala, no? Yun ang presidente lang yun. Marami pa siyang mga ayudante. Di ba? So, kung pasweldo pa lamang ng tao, maliit yan siguro mga 20 milyon sa isang buwan. Kasi presidente pala, 2 milyon na eh. Yes. Di ba? Ay ngayon, kumita ba ang Maharlika Fund? Kung walang kita, mababawasan talaga yun. Ngayon, kung pinasok mo sa bangko yan, merong interest yan. Pero hindi sasapat pa rin, no, son? Magkano ba ano yan? 250 million? Billion? Billion dyan ang pondo niyan. Ang pondo? So kung pinasok mo sa bangko yan, bawat araw, magkano ang kita niyan? Hindi malit na malit lang. At least tumutubo pa rin. Ayun na nga. Ikaw minus mo sa sweldo nila, di abonado pa tayo. Oo. Kaya pala yung presidente na tumatawag sa akin, dyan baka may 150 ka dyan. Kinakapos, wala kami pamparapol eh. Talaga naman, no? Sumakit ang ulo ko sa pangyayari ito. Ano? Di ba? Ang problema po, ang nangyari, hindi natin maramdaman ng Maharlika Investment Fund. Kasi sabi nila, long term eh. Kung gaano ka-long yun, hindi natin malaman. Kaya ang pinag-uusapan ngayon ay yung budget na lang. Okay. Yung ating sariling pera. Kasi ito talaga ang magpapaikot ng ekonomiya ng Pilipinas eh. Tama. Siyempre, kailangan din natin ng mga investor. Pero dapat maayos ang paggamit ng pondo. Tama ka. Kasi kung napupunta lang kung saan-saan, hindi ko talaga aangat ang ating bansa. Hindi tayo uunlad. Katulad na lang nito, Jen, ha? Nitong tungkol sa mga sinasabing insertion na hanggang ngayon ay hindi pa matapos-tapos na pag-uusap. Dahil kung saan-saan napunta ang mga investigasyon eh. Nagsanga-sanga na yan. Nagkaroon na ba tayo ng conclusion dun sa nawawalang, hindi man nawawala, isiningit na pondo, pero hindi naman napunta sa proyekto? O kung napunta man, ay hinahanap ang talagang pondong ito. Ang ibig sabihin, sa pinaka-latest na sa pagbubulgar ni Congressman Lian Libiste, yung 2025, lahat pala, as in 24 senators,
ay meron lahat insertions. Insertions. Pati nga raw si nanay niya meron eh. Si Senadora Loren Ligarda ay meron palang 1 billion. Although pinakamalit daw yung kanya, meron pa rin daw. Yun nga. Although sabi daw ng kanyang nanay, paliwanag sa kanya, hindi ko alam kung sino naglagay ng insertion sa akin Sa kanya. na nakapangalan. Ayun. Oho. Ang totoo naman yan, kung per se insertion, wala namang masama. Yun na nga, ba't tataka ko? Bakit sila pasong-paso sa insertion? Wala naman, di ba? Oo, walang masama. Ang problema doon, pagka tiningnan mo na kung saan nalagay. Yun. Diba? Yung Kasi- pinaglaan na ng pondo. Kasi insertion, parang sinabi mo lang, pwede ba lagyan mo ng pondo itong project na Yan. ito? Amendments nga na sa simpleng salita yan. Pwede bang, ako po proponent yan. Lagyan mo ng halimbawa, 1 billion yan. Ha? Oo. Kasi kailangan naming pondo para dyan sa implementation na yan. Totoo. Halimbawa, nailagay nga, naaprubahan, Oo. pagka sa papel, wala pang ano yan. Walang dapat mali siya. Oho. Magkakaroon lang ng mali siya yan, o magkakaroon lang ng irregularity, kung pagtingin mo sa implementation, Yung pinaglaan na ng pondo. Oo. saan napunta yan? Halimbawa, isang flood control project Yan. na nakuha po ng isang contractor Oo. na kung hindi mo man kamag-anak, ay kakilala mo. Yan. O nung nakuha mo yung kontrata na yan, hindi pa man naibibid, naibigay na dun sa kontratista dahil nakapag-advance na sa'yo. Yun, Ayan, may nakabili. Oo. O kaya naman, Oo. sinabi na sa kabilang banda, yung mabuti naman, yan, 1 billion. Pero magkano presyo? 1 billion talaga. Oo. Kaya kung ako senador, halimbawa, Oo. hindi ako matatakot sa halimbawa ako, meron ako nakalagay insertion, Oo. senador ako. Ang magiging challenge ko yun sa kanila, sige, di-compute natin saan ko inilaan yung pondo na yan. Di ba? Oo. Sabihin nyo sa akin, kung yung pondo, yung proyekto na pinaglaanan ko ng aking insertions, una, yan ba substandard? Yan. Pangalawa, may sa katuparan ba o hindi? Di ba? At pangatlo, ghost project ba yan o hindi? Ayun. Nakita, boss, check po lahat. Oo. Tama, dumaan po sa proseso, dumaan po sa bidding. Wala pong substandard. Yung proyekto nyo po ay 500 million. Aba, ang takin nyo, nag-abono pa pala kayo dito ng 1 million, naging 501 million eh. Oo. Mula po sa inyong bulsa ay nag-abono. Ibig sabihin, Nagamit yung pondo ng tama. nagamit yung pondo ng tama, walang masama sa insertion. Totoo. Pero ngayon, pasong-paso sila eh. Yes. Diba? Kasi nga, wala, bakit sila tumatanggi may insertion sila? Oh. Kasi siguro wala pa tayong nakitang insertion na tama ang pagkakagasta. Ayun lang. Yun ang masakit na katotohanan. Hindi ba? Oho. Kasi kung ang tutuusin yan, Jen, kung talagang matatapang ang mga mababatas, Oo. aminin ko, akin ng insertion na yan. Ako proponent dyan. Ako proponent Oo, yan. oo. Pero yung binantayan ko, Oo. ang totoo niyan, Jen, kung may mga proponent talaga, mas maganda nga yun para ikaw ang tagabantay ng Yan, pondo na totoo yun. yan, Di ba? oo, oo. Kasi sa oras na yung pondo na yun ay manustay Oo. o magamit sa hindi tamang paggagamitan o biglang nawala, edi ikaw ang sisisihin ng taong bayan. Hindi, kung ako ganun, no? Oo. Pinagsamantal na kontraktor, Oo. ako mismo, Oo. na ididimanda ko yung Ayun, kontraktor. oo. Di ba? At saka, malalaman ko kagad. Yun. Kasi ako proponent ng budget eh. Oo. Ang problema, baligtad. Yun. Kaya ka porsigidong magkaroon ng insertion, dahil meron kang kikickbackin. Yung Di ba? pinaghahanap buhayan mo. Kaya pagka sinabing, may insertion ka, hindi, wala. Oo. Tumatanggi ka kasi may mali siya na agad. Yes. Kumbaga sa isang tindahan dyan, Oo. na nakawan ng isang Isang garapong candy. Oo. Alam na, balita, may nanakawan pa ng doon Totoo. tindahan. O pagka tinanong, dumaan ka ba sa tindahan? Hindi ako dumaan dyan, di ba? Samantalang pwede naman, dumaan ako pero hindi ko man nakita yung garapon. Yun na nga. Ayun ang problema. Yun ang Kaya- malinis ang konsensya mo. Oo, malinis dapat Diba? ang konsensya. O sabi mo, mayroon ako 1 bilyong insertion. Oo. Sige nga, check mo. Itong ginastos mo dito, 100 million lang ah. Oo. Nasaan yung, naubos lahat yung 100 billion mo, ay 1 billion mo, tapos ang ginastosan mo lang, 100 million. Naku po. Di ibig sabihin, may nawawalang 900 900 million. Saan napunta? Oo. Ba't na-google mo lang ang project mo naman? Worth 100 million. 100 million lang. Oo. Saan napunta yung 900 million? Yun. Doon tayo may magkakaalaman. Yun ang problema. Di ba? Kaya itong si Congressman Leandro Lebiste ay usap-usapan na naman ngayon dyan sa House of Representatives, Jen. Oho. At mukhang marami ang bumabati ko sa kanya. May umalma, ha? At hindi lang yun, Jen. Oo. Mukhang dati na puring-puri siya nung nagsoli siya ng
Di ba nung pina-interrupt niya yung ano? Yung district engineer niya, sa yung Batangas. 3 million ata yun. Proud na proud ng mga... Yan ang dapat na gawin. Ng batang idealist yun. Tama. Nung pinagtuturo na, hindi, merong insertion kayo rito. Yung mga kapwa niya mababatas. Naku po, Sino ba isang naituro niya? ang isa po na nagsabi na meron ka palang listahan. Di ba Nabigyan daw siya ni Yusek Cabral. Oo. Ng listahan ng mga kung sino-sinong may mga kung saan napunta yung mga insertion. Oo. Ano-anong distrito, sinong mga congressman. Ang sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, may listahan ka naman pala, ba't hindi mo pa ilabas? Bakit naman ang nag-react si Bicol Saro, Terry Ridon? Malay ko. Siya ang Siya siguro. ang committee on accounts Baka. di ba? Meron ka naman pala listahan. Bakit hinihintay mo pa si Secretary Vince Dizon na magbigay na approval? Ilabas mo na yan. So yun ang challenge niya? Tinamon siya. Oo. Ang sabi ni Congressman Lebiste, hinahamon mo ako, ha? Talaga, gusto mo maglabas na ako ng, itong mga listahan. Insertion. Sample muna tayo, sample. Ang isa ho sa may insertion, Yan. ay ang Bicol Saro Party List Naku po! ni Representative Terry Ridon. Oo. May insertion siya sa 2025 budget na halagang 150 million pesos para sa Bicol Gold Rock Corporation. Bicol Gold Rock Sounds Family. Sabi Ganun nila. ba? Sounds Family. Bicol Gold Rock. Sa Bicol kasi, yan ang nakakakuha po ng maraming project ata Ang dami raw. Oo. At hindi lang sa Bicol. Nationwide. Kaya niya daw ito nabanggit. Kasi meron din itong mga project doon sa Batangas. Yes, Doon tama mismo ka, sa tama. distrito ni... Ang nasa likod daw ata yun, totoo ba si Garjola? Hindi natin alam. Bagay, no? Sa bagay, sinabi na naman niya dati yun. Totoo. Sumagot dyan si Terry Ridon. Yan ang sinasabi ko. Hindi pa pwede. Kasi kung matapang at maayos ang konsensya mo, sasagot ka talaga sumagot. dyan. Ano sabi ngayon ni Terry? Ang sabi ni Terry, paano ako magkakaroon ng insertion sa 2025 budget? Hindi pa naman ako congressman noon. Nung binuo yung... 2024 budget 19th yan. Congress yan. Hindi pa. 2025 ako Bicol Saro Party List Representative. May punto din naman ba? Kaya lang, pinupunto kasi dito ni Kong Libiste, yung party list mo, ang mayroong insertion. Diba? May insertion ng ang Bicol Saro Party List ni Congressman hindi partikular na si Congressman Terry Ridon. Ito dyan, ha? Kapag ka ba bumoto ka ng party list, ang ibinoboto mo ba ay si Terry Ridon? Hindi. Yung party list Ang group. totoo yan, kahit nga ngayon, pwede siyang palitan di ba? Kung mayroong mga nakita mga violations. Yung party. Yes, tama ka. Kung nagbotohan yung party, tatanggalin ka namin, pwede ka tanggalin. Ganyan yung nangyari doon sa yung kay Congresswoman Yeda. Yun. Nag-resign yung mga... nandun kasi sa number 6 nag-resign yung nasa ilalim, nasa ibabaw. Sila ngayon na magnanay yung pumasok. Umakyat siya. Yes. Yun ang sinasabi natin. Kaya, sino man ang nakapasok dyan, it doesn't matter. Ang insertion, yung Bicol Saro ni Terry Ridon, ikaw nandyan Hindi ba? Alam ka sabihin, hindi ko alam, wala akong alam dyan. Hindi pwede. Kasi nire-represent mo yung party list group. Representative ka na ngayon, ha? Nako. Ang sabi ngayon ni Libiste, yung mga taga Pamplona dyan, Pamplona yan. Kamsur, at pati yung mga taga Pasakaw. Saan napunta yung project? Kumustahin natin. Tingnan nyo nga, i-report nyo nga kung nasaan yung 150 million project ng Bicol Gold Rock ng Bicol Saro. Anong ginawa dyan sa 150? So Pamplona, bayan ng Pamplona yan. Oo. Pamplona at saka Pasakaw. Kamsur. Yun, Camarines Sur. Pero kung dati, taka lang, ang dating representante ng Bicol Saro, ngayon representante ng Parañaque. Si Brian Yamsuan. Ganun ba? Yan ang representante ng Bicol Saro ngayon. Dati. Ganun, Nako, Brian! Brian! Paano ito? Hindi dapat siguro magpaliwanag din si Brian Yamsuan. Hindi pa pwedeng hindi siya magpaliwanag dyan. Kasi sabi niya, nasa Parañaque na ako Di ba? Pero kung tutusin dyan, yun nga 150 million para sa party list,
ay maliit na pondo lang yun. Bagay, tama ka. Kasi actually halos lahat ng pangkaraniwang pondo nila yun. Oo, regular ito. Yes, regular fund po ng ano yan, party list. Kaya nga ako ay nagtataka na bakit kagad parang allergy, di ba? Oho. Sa insertion. Kung ako si Terry Ridon, Oo. o sige, kung Lian Libiste, meron pala ako, mabuti nasabi mo yan. Aalamin ko ngayon kung saan pinaglaan. Oo, Nilaan pala dyan. Ano? dahil hindi naman ako ang hindi ako representative niyan. doon. Oo. Bilang kinatawan ng Bicol Saro ngayon, Oo. tingnan natin. Yan, malinis ang Oo. konsensya ko. Ako mismo, Ganun pupuntahan ko yung Pamplona. Ayun. At saka pupuntahan ko yung Pasakaw na yan. Oo. I-check ko kung saan napunta yung 150. Ano yung status kayo ng proyekto na yan? Ayun, ganun dapat. Di ba? Hindi yung defensive. Hindi ganoon. At pag napatunayan kong yan ay hindi totoo, ay susupalpal ko yan sa mukha mo. Ganun dapat, di ba? Ganun dapat. At kung napatunayan ko namang yan ay pinagkakitaan, Nako. hahabulin ko yung dating representante, pati kontraktor. Ako mismo. Ako mismo. Oo. Di ba? Ako kasi ang bagong representante. Ganun sana. Oo. Kilala ko yung si Kong Terry, matapang yan. Ganun dapat. Oo, dati yung nakakasama natin sa karsada, kino-cover natin yan eh. Ganun ba? Nagrarally din yan sila Kong Terry Ridon. Oo. Dati yung sa NAPSI, Anti-Poverty Commission eh. Oo. Yan ang paboritong sekretary ni Pangulong Digong dati. Ayun, kaya lang. Kaya na natanggal. Dahil... biyahe ng biyahe daw. Anyway, ito pang sabi ngayon ni Kong Ridon, Jen. yan. Interesado ako dyan. Oh. Kong Libiste, ano ba pinagsasasabi mo dyan? Nako. Ilabas mo na yung sinasabi mong Cabral insertion list na hawak mo. Oho. September 4 mo pahawak, ba't hindi mo pa nilalabas? Oh. At hindi lang yun, tanggapin mo munang nagsisinungaling ka. At fake news yung sinasabi na may insertion ako sa 2025 budget. Huwag kang gumawa ng mga kwento-kwento. Aba? Hindi naman ako congressman pa nung 2024. Nako. Oo. So yun ang kanyang punto. Tama, sa kabilang banda, tama din. Pero yung Ang usapan party list group, yung party list niyang may insertion. yung Bicol Saro, Oo, ibig bang sabihin wala na siyang pakialam doon?